Welcome sa Jomal Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, sit back and relax sa ating movie recap. Nagsimula ang istorya sa 5 malalapit na magkakaibigan, sina Guerrero, Combo, Tenko, Toro, at Polo, na magkakasamang naglalakbay. Bagamat tila kalmado sila, ang totoo'y miyembro sila ng pinakamagaling na unit ng Special Forces sa Mexico. Ngunit bigla itong naging marahas nang may bumanggang sasakyan at agad silang paulanan ng bala na isang walang awang pag-atake. Bumalik ang istorya 72 hours bago ang pananambang. Sa isang maliit na kafe, pinagmamasdan ni Guerrero at Tucho ang isang grupo ng kriminal na walang takot na gumagawa ng krimen sa harap mismo ng presinto. Ang mga kriminal ay kilalang makapangyarihan sa lugar, at hindi natinag kahit may mga pulis sa paligid. Sa oras na iyon, sinusubukan nilang dukotin ang isang dalagang si Carla na nagtungo sa presinto para i-report sila. Pilit siyang ipinagtatanggol ng kanyang ina na si Lucia, ngunit hindi nila kinaya ang lakas ng mga kriminal. Hindi na nakatiis si Guerrero, isang veteranong sundalo, at agad siyang kumilos, hinarap ang mga salarin at nakipagsuntukan. Ilang saglit pa, lumabas ang mga pulis sa presinto, ngunit imbes na tumulong, si Guerrero pa ang kanilang tinutukan ng baril habang hawak niya ang pinuno ng mga kriminal. Sa gulo ng sitwasyon, ipinakita ni Guerrero ang kanyang badge bilang kapitan ng Elite Forces ng Mexico. Matapos makilala ang kanyang ranggo, agad inutusan ng isang opisyal ang mga tauhan na arestuhin ang mga kriminal. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Lucia at Carla at sinabi nilang may natuklasan silang mass grave o hukay ng maraming bangkay malapit sa lugar. Agad na kumilos ang militar, nagpadala sila ng mga special forces at forensic experts upang siyasatin ito, dahil hindi na mapagkakatiwalaan ang lokal na pulisya. Sa kanilang pagdating, natuklasan nila ang mga bangkay ng ilang sundalo na tila minadaling ilibing. Ngunit hindi pa rin matukoy kung sino ang may kagagawan ng massacre. Bilang paggalang sa mga nasawing sundalo, nagsagawa ang militar ng formal na seremonya upang bigyang pugay sila. Samantala, naging laman ng balita sa buong bansa ang mass grave. Ibinunyag ng media na ang mga sundalo ay tinorture at pinaslang habang sinusubukang hulihin ang isang kilalang drug lord na si Joseph Urias. Habang nangyayari ito, si Joseph ay nasa isang lihim na pulong. Alam niya ang panganib na dulot ni Guerrero kaya binalaan niya ang kanyang mga tauhan, na ang sundalong ito ay hindi basta-bastang kalaban. Sa parehong oras, nagutos na si Joseph ng masamang plano, dukutin sina Lucia at Carla, sa kampo ng militar. Tinipon ni Guerrero ang kanyang grupo upang magplano kung paano huhulihin si Joseph, katuwang niya sina Combo, Tenko, Toro, at Polo, handa sa misyon. Ayon sa nakuhang impormasyon, ang pangunahing sospek sa massacre ay si Lo, isang malapit na tauhan ni Joseph. Binuo nila ang plano, hulihin si Lo at gamitin siya bilang pain para mailabas sa taguan si Joseph at ang mga tauhan nito. Kinabukasan, agad nilang isinagawa ang operasyon at matagumpay na nahuli si Lo habang kumakain sa isang restaurant. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakikipagpulong si Joseph sa kalihim ng depensa ng Mexico. Sa pulong na iyon, binabayaran ni Joseph ang opisyal upang matiyak na hindi gagalaw ang militar laban sa kanya. Ibinunyag pa ng ministro na tinap na nila ang telepono ni Guerrero at alam na nilang nahuli si Lo, na gagamitin nilang panakip butas para sa massacre. Bilang gantimpala sa pagkakahuli kay Lo, binigyan ng 3 araw na bakasyon si Guerrero at ang kanyang grupo. Umuwi muna sila upang makasama ang kanilang mga pamilya. Bago maghiwa-hiwalay, nag-picture taking pa sila bilang alaala ng kanilang samahan, ngunit hindi nagtagal, muling nagbalik ang bangungot, ang pananambang na nakita sa simula ng pelikula. Lumalabas na tauhan ni Joseph ang nasa likod ng pag-atake at layunin nilang patayin si Guerrero, ngunit bilang mga elite soldier, mabilis na nag-api ni Guerrero at ng kanyang grupo ang mga umatake sa kanila. Bigla namang dumating si Romano kasama ang kanyang mga kasamahan upang ipagpatuloy ang opensiba. Gayunpaman, dahil sa mas mataas na kakayahan sa pakikipaglaban ni Guerrero at ng kanyang grupo, nakuha nila ang kalamangan at tuluyang nilipol ang mga tauhan ni Romano. Malubhang sugatan, nagbabanta si Romano kay Guerrero na hindi sila mabubuhay dahil hindi titigil si Joseph hanggat hindi sila nauubos. Nang tuluyang matalo si Romano, agad nagpasya si Guerrero at ang kanyang grupo na umalis bago pa dumating si Joseph at ang kanyang mga tauhan.
Habang nasa biyahe, nakipag-ugnayan si Guerrero sa punong himpilan ng militar para humingi ng karagdagang tropa at ipinaalam na sila ngayon ay tinutugis ni Joseph at ng kanyang grupo. Hindi nagtagal, dumating si Joseph sa pinangyarihan ng laban at natagpuan ang bangkay ni Romano. Galit na galit at labis ang pagdadalamhati, itinuturing niyang parang kapatid si Romano, kaya't nangakong maghihiganti si Joseph. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na hanapin si Guerrero, lalo na't dahil sa pagtataksil ng kalihim ng depensa, na nakikinig sa bawat tawag ni Guerrero, alam na nila ngayon kung saan ito matatagpuan. Samantala, sina Guerrero at ang kanyang grupo ay naglalakad sa masukal na kagubatan patungo sa isang outpost ng seguridad. Sa kasamaang palad, natunton na ng mga tauhan ni Joseph ang kanilang kilos, kaya't napilitan silang muling makipagbarilan. Kahit nagtagumpay silang lipulin ang kalaban, nagtamo ng malulubhang sugat sina Polo at Tenko, tinamaan sa kaliwang balikat si Polo habang malubha ang tinamong tama sa tainga at binti ni Tenko. Agad na nagbigay ng paunang lunas si Combo sa dalawa. Sa kabilang banda, isa sa mga tauhan ni Joseph ang nakaligtas at agad nagulat sa kanilang pinuno tungkol sa nangyari. Ngunit hindi natakot si Joseph, kumpiyansa siyang kahit anong pagtatago at pagtakas ang gawin ni Guerrero. Hindi sila makakalayo, lalo na't nasa panig niya ang kalihim ng depensa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad tumulak patungo sa lugar kung saan huling na-trace si Guerrero. Ngunit pagdating nila roon, wala na ang grupo, ang tanging natagpuan nila ay ang cellphone ni Guerrero na nakapatong sa mga bangkay ng 5 tauhan ni Joseph. Doon napagtanto ni Joseph na naisahan siya, galit na galit niyang pinisil ang kanyang kamao. Alam ni Guerrero na sinusubaybayan sila, kaya ginamit nila ito para baligtarin ang sitwasyon. Samantala, sina Polo at Tenko, parehong sugatan, ay nagpas siyang magpahinga sandali. Sinuri ni Combo ang kanilang mga sugat, na lalong lumalala bawat minuto. Sa parehong pagkakataon, nadiskubre ni Guerrero mula sa cellphone ni Romano ang isang video na nagpapatunay na ang kalihim ng depensa ay matagal ng kasabwat ni Joseph. Alam nilang delikado na ang kanilang kalagayan, kaya't nagmadali silang maglakad patungo sa security outpost upang humingi ng tulong. Sa kanilang paglalakad, napadaan sila sa isang bahay na mistulang pinagtataguan ng mga kriminal. Mungkahi ni Combo, salakayin nila ang lugar upang makahanap ng ligtas na mapagpahingahan, lalo na't kailangan na ng agarang lunas sina Polo at Tenko. Nang walang pag-aalinlangan, sinalakay ni Guerrero ang bahay. Mabilis nilang na-neutralize ang mga kriminal sa loob, ngunit hindi sila handa sa kanilang natuklasan, 2 bihag ang naroon, at laking gulat nila nang makilalang sina Lucia at Carla, mag-ina na matagal nang kanidnap ng grupo ni Joseph. Makikita sa kanilang hitsura ang pinagdaanang trauma. Agad silang pinatahan at sinigurong ligtas na, habang patuloy ang paghahalughog sa bahay. Natagpuan din ng grupo ang malaking taguan ng mga armas, bala, at pampasabog. Ngayong may 2 sibilyan silang kasama, alam nilang kailangang mas lalong maging maingat sa bawat galaw. Ngunit kahit gaano kabigat ang sitwasyon at panganib, hindi kailanman naging opsyon ang sumuko. Bilang mga sundalo, handa silang ipaglaban ang kanilang misyon hanggang sa huling bala. Nang gabing iyon, kinausap ni Guerrero sina Lucia at Carla. Ipinaliwanag niya ang kalagayan na sila ay tinutugis pa rin ni Joseph. Kaya't iminungkahi niyang lisanin agad ang bahay at tumungo sa pinakamalapit na security post. Binigyan nila ang mag-ina ng bulletproof vests at inayos ang kanilang formation, tinitiyak na nasa gitna ng grupo ang 2 sibilyan. Ngunit paglabas nila ng bahay, bigla silang inambos ng grupo ni Joseph. Walang awa ang pag-atake, nalampasan sila sa dami, at napilitang umatras pabalik sa loob ng bahay habang gumaganti ng putok gamit ang natitirang bala. Habang nagpapatuloy ang palitan ng putok, hindi na matiis ni Lucia at Carla ang panonood sa paghihirap ng mga sundalo. Ipinahayag nilang nais nilang tumulong, na bigla man si Guerrero, nakita niya ang tapang ng mag-ina. Tinuruan niya silang humawak ng baril, habang si Combo naman ay iniwan muna ang kanyang pwesto para gamutin si Polo na sugatan. Sa labas, walang tigil ang putok ng grupo ni Joseph. Napilitan ng mga sundalo na humanap ng mas matibay na taguan. Ngunit sa kalagitnaan ng labanan, nakahanap si Guerrero ng tiyempo, nang mag-reload ang mga kalaban, agad silang naglunsad ng kontra-atake. Isang putok ni Guerrero ang tumama sa isa sa mga tauhan ni Joseph.
Pagkalma ng putukan, agad niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan. Isa-isa silang tumugon, maliban kay Tangko, sugatan at hindi na makagalaw, si Tangko ay humingi ng karagdagang bala. Dahil hindi makaalis si Guerrero at ang iba, si Carla na mismo ang nagboluntaryong dalhin ang bala kay Tangko. Sa hindi inaasahang pangyayari, may ilang tauhan ni Joseph ang pumasok sa bahay sa pamamagitan ng isang lihim na daanan. Laking gulat ni Tengko at Carla nang bigla silang salakayin. Upang iligtas si Carla, inutusan ni Tengko ang dalaga na tumakas. Sa huli, isinakripisyo niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsabog ng isang bomba, tuluyang pinatay ang mga kalaban at ang sarili. Ngunit hindi doon natapos ang sakripisyo, si Polo, na matagal ng sugatan, ay binawian din ng buhay. Hindi na siya nailigtas, masyado nang marami ang dugong nawala. Ang sakit ng pagkatalo ay mabigat sa puso ni Guerrero at ng kanyang nalalabing kasama. Wala nang ibang mapagpipilian si Joseph. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang armas at sumuko. Pero sa halip na magmakaawa, hinarap niya si Guerrero at hinamon ng isang laban, isang mano-manong bakbakan. Bilang isang sundalong may dangal, tinanggap ni Guerrero ang hamon. Hindi niya kayang saktan ng isang walang laban. Sa simula, nahirapan si Guerrero. Magaling sa martial arts si Joseph, ngunit habang inaalala niya ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan, muling nag-alab ang kanyang damdamin. Sa galit, sakit, at determinasyong tapusin ang lahat, binuhos niya ang buong lakas sa laban. Sa huli, tinalo niya si Joseph. Pagkatapos ng laban, humarap si Guerrero sa kanyang mga kasama at idineklarang tapos na ang lahat. Bawat patak ng dugo, bawat sakripisyo, lahat ay naging patunay ng kanyang pagiging tunay na mandirigma. Kinabukasan, dumating na rin sa wakas ang mga reinforcement. Si Joseph, bagamat sugatan, ay inaresto at dinala sa kustodiya. Ngunit hindi siya pinatay, sinadya ni Guerrero na buhayin siya. Gagamitin siyang testigo sa paglilitis para sa mga kasabwat niyang tiwaling opisyal, kasama na ang tiwaling Minister of Defense. Sa huli, sina Guerrero, Cambo, Toro, Lucia, at Carla ay inilikas sakay ng helicopter. Bitbit nila ang bigat ng pagkawala. Ngunit sa kanilang puso, mananatili ang alaala ni Polo at Tangko, mga bayani ng tunay na laban, at doon nagtatapos ang palabas.